Yan po. Ang tawag dyan, grace plus work. Pero ang isang mensahe na napakalaga, ang kaligtasan, ito ay sa magitan ng biyaya o kagandahang loob ng Diyos. Binasa ko kanina sa aklat ng Epeso at uli ko pong basahin. Sabi niya dito, Epeso Kabanata 2, talatay 8, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Kagandahang loob, ang ginamit sa salita sa English, grace. Because of the grace of God, grasya ng Diyos. Kaya ang kaligtasan ay bunga o sa magitan ng grasya ng Diyos, sa magitan ng bunga ng pananampalataya o bunga ng grasya ng Diyos sa magitan ng pananampalataya. Kaya mahalaga, ipaintindi natin ano ba ang tunay na ebanghelyo patungkol sa kaligtasan. Ang kaligtasan ba ay sa magitan ng gawa? Ang kaligtasan ba ay sa magitan ng grasya plus gawa para masigurado mo? Amen? Ang tunay na pananampalataya, kusang gumagawa yan, hindi mo kailangang lagyan ng gawa o dagdagan ng gawa mo para masabing yun ay pananampalataya. Hindi. Dahil ang tunay na pananampalataya, gumagawa. Katulad ng aking binasa, ilustrasyon. Argumento ng Santiago, ang katawang hiwalay ang espiritu, patay. Ganon din naman, ang pananampalatayang walang kasamang gawa ay patay. Ibig sabihin, napakasimpleng isipin. Pag magkasama yung espiritu at katawan, buhay. Mayroon siyang gawa. Tama ba? Ganon din. Ang tunay na pananampalataya, ang maling ebanghelyo, walang pananampalataya. Ang tunay na ebanghelyo lang patungkol kay Jesus, yun lang ang pintuan ng pagdating ng pananampalataya. Amen? Kaya nga, ito po yung sa amin bilang mga pastor, ito po yung aming gampanin. Tungkulin niyo mangaral. Ipangaral ang mabuting balita patungkol kay Kristo. Ang tawag doon, ebanghelyo. Pero, ang tanong, yun bang nangangaral ang pinapangaral niya sa Jesus? Kasi kung kayang yun yung pananampalatayang nagliligtas. Wala pong tao, simbahan, o ano pa mang denominasyon ang makapagliligtas. Katunayan, anong sabi ni Jesus? Anong sabi sa aklat ng gawa? Ang sabi dito sa aklat ng gawa, mga gawa, kabanata 4, talata ay 2. Sabi dito, sabi niya, sa aklat ng mga gawa, sabi doon, wala nang ibang pangalan. Ay, chapter 4, verse 12. Sorry. Sabi niya dito, sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan. Sinong tinutukoy niyang sa Kanya? Si Jesus. Sabi niya, sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan.